Yes, We give you purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Salamat, 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 Panginoon. Tunay, Panginoon, ang aming pong mga puso'y punong-puno ng pasasalamat, O God. Sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong pag-ibig, O God. Sa inyo pong kadakilaan, Panginoon. Salamat. Wala pong sapat na pasasalamat ang aming pong lalabas sa aming pong mga labi upang ikaw, Panginoon, ay aming mapapurihan, mapasalamatan, O God. Hallelujah. Salamat, salamat, O Panginoon, sa pagkakataon na ito muli na kami, Panginoon, ay lalapit sa inyo. Amin po, Panginoon, pasasalamatan, aming lahanin, Panginoon, ang kadakilaan ng iyong ginawa, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, O God. Salamat, salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig, Panginoon, na wagas, hindi magmamaliw, hindi, Panginoon, magbabago noon, ngayon at bukas, Panginoon. Salamat, salamat, O God. Hallelujah. Panginoon, sa oras po na ito, Panginoon, as we remember your sacrifice, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Ama, sa oras po na ito, Panginoon, hallelujah. Panginoon, kayo po, Panginoon, ang muli magpaalala sa amin, Panginoon, ang kasaysayan na ito, Panginoon, ang pinakamahalagang kasaysayan, Panginoon, na ginawa niyo, O God, para po sa aming kaligtasan, Panginoon. Salamat, salamat, O God. Hallelujah. Panginoon, sa oras po nito, Panginoon, ay lumalapit po kami, O God. Hindi po namin maunawaan ang tunay na kahalagahan ng inyo po, Panginoon, pagsasakripisyo kung aming po mga puso sa oras nito ay mayroon pong bahid ng kasalanan, O God. Hallelujah, Panginoon, kami pong lahat ay nagpapakumbaba. Kami po, Panginoon, lumalapit sa inyo, Panginoon. Hallelujah, na kami po, Ama, patawarin niyo, Ama, sa aming po mga nagawang kasalanan, aming po mga naisip, nasabi, Panginoon, mga nagawa, O God. Mga bagay na hindi po naging kalugod-lugod sa inyong banal na harapan, Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa oras na ito, O God. Hallelujah. Hallelujah, O Jesus. Parapatin niyo po kami, Panginoon, na lumapit, Panginoon, sa inyong banal na trono sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mayamang biyaya ng kapatawaran na laging laan, Panginoon, sa amin, na kami po, Panginoon, ay nagkakasala sa inyo, O God. Salamat, salamat, O Panginoon, at Ama, sa oras po na ito, O God, sa aming pong pag-aaral ng inyong pong salita, O God. Lord, dalangin po namin, Panginoon, ang mga kapatid na naririto, Panginoon, hindi lamang po maririnig ito, Panginoon, kundi, Ama, paalalahanan niyo po kami, Panginoon, turuan niyo po kami, Panginoon, kung paano kami lalakad sa inyo ng may kabanalan, ng may katwiran, at sa tanging kalooban niyo lamang po lumapit, O God. Hallelujah. Panginoon, sa oras nito, inaanyayahan po namin ang banal na Espiritu, Panginoon, sa apat na sulok ng bulwagan na ito, Panginoon, na kayo, Ama, ang aming pong maranasan, hindi lamang po maranasan, Panginoon, magpamalas ka ng iyong kapangyarihan, O God, sa lugar na ito, Panginoon, sa oras na ito, O God, at ang aming pong mga kapatid na ito, Panginoon, na siyang makikita
buksan niyo po ang puso ng bawat isa, Panginoon. Maunawaan namin lahat, Panginoon, ang nais, ang mensahe niyo, Panginoon, sa umagang ito, O God. Panginoon, dalangin ko rin po, Panginoon, ang abang lingkod ninyo, Panginoon, na magbibigay, maghahayag ng iyo pong mensahe, Panginoon, sa oras na ito. Amang Diyos, dalangin ko po, Panginoon, wala po ako sapat na kaalaman, Panginoon. Ako po'y hihingi lamang sa inyo, Panginoon, ng pagkaunawa, ng wisdom, ng knowledge, Panginoon, O God. Ama, anoint my lips, O God. Hindi po ako magdadagdag, hindi po ako magbabawas ng inyong salita. Bagkus, Ama, ang salita mo lamang ang mamutawi sa akin po mga labi sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa oras po nito, anumang gawain ng kaaway, anumang balak ng kaaway, na espiritu na ngayon po ay naririto sa oras na ito, sa oras po na ito, Panginoon, namin pong dalangin na winawasak, nilulusaw namin ang anumang gawain ng kaaway upang hindi po namin maunawaan ng labis, Panginoon, ang inyong pong mga salita sa umagang ito. Panginoon, dalangin po namin naman na magkaroon po ang bawat isa ng espiritu ng pakikinig, attentiveness, O God, focus, O God, sa inyong pong mga salita lamang. At Panginoon, sa oras na ito, hindi po ako makita, Panginoon, kundi ang inyong kapahayagan sa umagang ito, Panginoon. Salamat, salamat, O God. Hallelujah, hallelujah. We give you glory, we give you praise and honor in Jesus' name. Amen, amen, amen. Hallelujah. Muna po tayo lahat at mapagpalang umaga po muli sa bawat isa po sa atin. At sabihin naman po natin sa katabi natin, ako'y nagagalak kasi nandito pa. Pakisabi po yun, kasi po marami po yata wala sa atin, no? So, yun po, no? Sabi niya ganyan ay marahil po yung iba po sa atin ay nasa probinsya pa, no? At maaaring kasama ng kanilang mga pamilya, kaya po congratulations kasi po tayo magkakasama dito lahat at inuna po natin ang gawain po ng ating pong Panginoon. Amen. So, ngayon pong umaga, tayo po ay nasa tema pa rin po ngayong buwan ng April ng Christ sacrifice is the answer, being reconciled with God, no? And today po is Resurrection Sunday. So, alam po natin ito, no? Taon-taon naman po ay pinaghihiriwang ng buong mundo, no? Sa ibang pamamaraan nga lang po na kanila pong pagsiselebrate ng Holy Week at ang ngayong araw po na to ay Resurrection Sunday, no? So, tayo po ay nasa tema pa rin po ng Christ sacrifice is the answer. So, yun po, no? So, isang magandang pong pagkakataon ito na muli po'y alalahanin natin yung sa umagang ito, yung muling pagkabuhay ng ating pong Panginoong Jesus, no? At ako po, personally, isa pong pribilehyo ito na ako po'y makapagbahagi ng salita ng Diyos patungkol po sa resurrection or yung muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon. Kasi po, isa din po ako sa mga dating yung dati pong pananampalataya natin. No, lahat po tayo nagdaan dyan, no, na tayo po kung paano po natin sineselebrate yung Holy Week, di po ba, no? Tayo po, nagis na po kasi natin yan, yung mga rituals po bang tinatawag yan, no? Yung Holy Week, yung meron pa po hanggang ngayon na nagpapapato sa krus, no? Pero malinaw po sinabi ng Panginoon, nung sabihin niya, it is finished, lahat po yan ay napagtagumpayan na ng ating pong Panginoon. Amen po ba doon? Amen. So, balik po tayo, no? So, sabi po dyan, yun nga po ay, tayo po ay nagse-celebrate ngayon ng Resurrection Sunday at tunay po na nung ako po nakakilala din po sa Panginoon, hindi ko po kasi nung naunawaan ang patungkol dyan sa kasaysayang ginawa ng ating pong Panginoong Jesus, no? So ako, sama-sama lang, hindi ko naman po tunay na naintindihan, but then, ngayon po na tunay po na naunawaan ko na po ang kasaysayan o kaganapan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus ay nabigyan po ako ng awareness o naunawa ko po talaga yung tunay na kahulugan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon, no? So sabi po tayo sa tunay po na nakakilala sa ating pong Panginoong Jesus, no? Yung tunay po na talagang inangkin po niya or kinilala yung ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo,
Di po ba, no? Na mas naunawaan po natin ngayon kung bakit bumaba ang ating Panginoong Hesus dito sa lupa, nagkatawang tao, di po ba, namatay, at muli pong nabuhay, no? At sabi nga po ay umakyat muli sa langit para sa pangako na tayo po sa pagbabalik niya ay yung pangako na yun na siya po ay na tayo po ay muling makakasama niya, no? Kasama po ng ating Panginoong Diyos Ama. So, sabi po diyan, lahat po ng pangako ng ating Diyos ay tutuparin niya sa muli po niyang pagbabalik. Amen po ba doon? Ano po natin yan, no? So alam ko po bawat isa sa atin, no, na minabuti na sila po ay manambahan ngayong araw ng Sunday dahil may mga expectations po tayo, di po ba, no, na alam po, Panginoon, may gagawin ka sa araw na ito, no? May mga expectations tayo, kaya mas inuna po natin ang pagpunta sa pananambahan kaysa po sa ibang lugar o sa mga ibang pag-aaksayahan po ng ating po mga oras. Amen po ba? So, ngayon po, pakisabi po sa katabi nyo na buhay si Jesus. May pag-asa tayo. Amen. Yun na po nung pangalawang praise. May pag-asa tayo, buhay kasi si Jesus, no? Kasi po, kung hindi po tayo naniniwala na ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay, wala po tayong lahat dito. Amen po ba? Lahat po tayo patay. Yun po yung pinakamasakit na doon na kung hindi po nabuhay ang ating pong Panginoong Jesus, malamang wala po tayo ngayon sa pagtitipo na to. Kasi po lahat tayo ay patay na. Amen po ba? So sabi po niyan, may pag-asa tayo kasi po ay sa muling pagkabuhay ng ating pong Panginoong Jesus, no? Kaya po muli, pakisabi, Jesus is alive. Jesus is alive. Sama po, Jesus is alive. Jesus is alive. Hindi po buhay ang Panginoon pagka Jesus is alive. Kailangan po, Jesus is alive. Ganun po ang pagkakaroon. Pasensya na po kayo, baka pag sigaw ko ng Jesus is alive, bigla may quitis. Pumutok po yung no? So yun po, at tayo po yung lahat naniniwala dito. Matanong ko lang po, mga first timers po tayo. Wala naman po, wala naman. Okay, sige po. Yun po, kaya ko lang po nasabi kasi nga po ay tayo po ay dumadako na sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Pero alam ko naman po na kahit doon sa mga una pa nating pananampalataya na experience po natin o nakita po natin kung paano sinelebrate, pero hindi nga lang po ganun na nauunawaan natin o ganun kalalim, no? Yung ating pong pagkaunawa sa kamatayan at muling kapagkabuhay ng ating pong Panginoong Hesus. So tayo po ay magsisimula na sa ating pong pag-uusapan ng ating pong pag-aaralan ngayong pong umaga. At ito po ay matatagpuan sa Matthew chapter 28 verses 1 to 10. So yan po, meron po akong introduction na He is risen, no? So sabi po dyan sa Matthew 28, 1 to 10, kaninang umaga lang po, narinig ko ang Bishop Brother Eddie, kapag daw po tayo ay nagbabasa ng Bible, huwag naman po kung through our mind or through our eyes, kailangan daw po minsan binabasa natin ng malakas kasi ayaw na kalaban yung naririnig niya yung salita ng Diyos at saka po yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. So this time po, babasa po tayo ng malakas, no? Pero sige po, simulan po natin dito po sa Matthew chapter 28 verses 1 to 10. Sabi niya po dyan. And I'll be reading a New Living Translation po ito. So sige po, samayan niyo na lang po ako pero sa mata niyo na lang po. Early on Sunday morning, as the new day was dawning, Mary Magdalene and the other Mary, ito po si Mary of Bethany, no, went out to visit the tomb. Suddenly, there was a great earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, rolled aside the stone and sat on it. His face shone like lightning, and his clothing was as white as snow. The guards shook with fear when they saw him, and they fell into a dead faint. Then the angel spoke to the women. Then the angel spoke to the women, "Do not be afraid," he said. "I know you are looking for Jesus, who was crucified. He is not here. He is risen from the dead. Just as he said would happen, come
Come, see where his body was lying. And now go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead. And he is going ahead of you to Galilee. You will see him there. Remember what I have told you. The women, verse 8 po, the women ran quickly from the tomb. They were very frightened but also filled with great joy. And they rushed to give the disciples the angel's message. Blessed be the reading of these holy words. No? Papalain po ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Kanina po sabi ko, kailangan yung bawat salita po ng ating Panginoong Jesus, pinaririnig natin talaga sa kalaban kasi ayaw niya yan. Ayaw niya yan at kasi nadadaig niya po yung ano, no? Kasi po tayo pagka nagbabasa daw po ng Bible at binabasa lang minsan natin ng mahina, may pinapasok po minsan ng kalaban sa ating po mga isip. Tinitwist niya yung salita po ng ating Panginoong Jesus, no? So dito po, sa ating po bubulay-bulayan, mainam po or mas mabuti po na ating pong pagbulay-bulayan yung bawat verses po na ito. Kasi po ako nung pinaghahandaan ko po itong pag-aaral nito, no, habang nag-aaral ako, Lord, sabi ko, hindi ko talaga ito mainawaan. Paano, ano ba nga ito? May mga bakit ako pero hindi ko naman makita kung paano pang paliwanag ang pagka ako po'y tumayo na sa nilang harapan. Lord, bahala ka na, hindi ko po ito naiintindihan. No? So ito po ay pagbubulay-bulayin natin from verse 1 to 4. Pakibalik lang po ate. Ren. Sabi nga po dyan, di ba, yung sa verse 1 to 4 po muna, parang mas makita po natin yung ano ba yung pangyayari na to, bakit bigla na lang na ganyan na sumigaw sila na he is risen o yung angel, he is risen. Kailangan po malaman natin ano ba yung naganap prior dito po sa pagkamatay na muli o pagkabuhay na muli ng ating pong Panginoong Jesus. No? So kung ipa-flash lang po ulit, sabi niya sa verse 1 to 8, di po ba, sabi niya dyan, yung si Maria Magdalene, no, at saka po si Mary of Bethany, sila po yung mga babae, ilan po sa mga disipulo ng ating Panginoong Jesus na mula pagkapako sa krus hanggang mamatay, hanggang siya po ay ilibing, ay lagi pong kasama ng ating pong Panginoong Jesus. Sila po yung nag-aayos ng libingan niya, maaaring ito yung nagpapalit ba ng damit, nagpupunas sa Panginoong Jesus. Sila po, ito po yung pinakita sa Bible na sila po yung talagang palagi na lang na naroroon at bumibisita sa libingan, no? So sabi po dyan, naroon po, no? Nung tingnan daw po nila yung libingan, sabi po dyan, bigla nagkaroon ng malakas na lindol na naging dahilan para gumulong daw po yung batong nakatakip doon po sa may libingan. At ito po ay nabuksan, no? So bago pa man po nakarating si Mary Magdalene sa libingan, ay napakita na po ang anghel sa mga gwardiya, sabi po dyan, na siya ikinatakot po ng mga ito, at sabi dyan sa verse 4, they fell into the dead faint. Ayun, sabi niya po, they fell into the dead faint. Ano ba itsura ng dead? They fell into the dead faint. So parang sabi daw po dyan, nabuwal na parang mga patay, no? So sabi po din dyan sa verse 5 and 6, ito naman po yung sinabi ng anghel doon po sa mga babae o yung sa dalawang babae po na pumunta doon sa libingan ng ating pong Panginoong Jesus, no? Nasabi niya na si Jesus ay wala na roon at dahil siya ay nabuhay na muli, no? Yun po yung sabi ng anghel. Kung mapapansin po natin, no, dito po sa verse 6 na po yata yan, sinundan agad ng anghel, no? Sabi niya dyan, di ba pagkasabi niya na ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay, sabi niya dyan sa verse 6, kung saan sinabi po dito sa mga babaeng bumisita na si Jesus ay wala roon at nabuhay na muli. Kung mapapansin po natin dito sa verse 6, sabi niya, ito po yan, yung may come. Yan, verse 6 din po agad yan, na come, see where his body was lying. Hindi niyo po ba naisip bakit sinabi pa na hindi pa sapat yung sinabi ng anghel na wala na si Jesus dito, namatay, nabuhay ng muli. Anghel po ng Diyos yun di po ba? No? Na bakit hindi agad paniniwalaan ito? At bakit sinabi agad ng anghel na, come visit him here? Sabi niya ganyan, tingnan nyo na wala na talagang nakahiga, wala si Jesus sa kanyang libingan. Ako po, kapag nagbabasa po ako ng salita ng Diyos, may lagi po ako, bakit nga kaya? Bakit nga ba ganito ang nangyari sa sitwasyon na to? Andun po yung inaalam ko po, bakit ba may ganung sitwasyon?
At ganun lang ang sinabi sa ating sa Biblia, no? So tayo po lahat naman din po na nang tumatayo dito, alam ko po nagse-search din, di po ba, no? Sa mga commentaries, sa mga ano ba yung isa, concordance, mga ganyan po, no? So sabi po dito, yun daw po na time na yun na bakit pinapasok pa ng anghel para ipakita daw po itong mga ang katawan ng Panginoong Hesus, o wala na nga po pala sa libingan, no? Yung empty tomb, bakit po inaya pa yung dalawang babae doon po sa libingan? Sabi po niya, no, nakita po niya itong dalawang babae na bagamat alam po ng mga babae na ito na ang Panginoong Hesus ay babalik, kasi kasama-sama naman nila ng mga panahon na minister ang ating Panginoong Hesus, di ba? Alam naman nila na babalik ang ating Panginoon. Bakit niya ginawa pa yun? So ito po'y nakita ng anghel na mayroon pa pong pagdududa. Ito pong dalawang babae na ito na bagamat alam nilang babalik ang Panginoong Hesus, medyo umaano na po. Yung alam niyo po sa pagdating po sa pananampalataya, kahit naman po tayo, no, na medyo minsan meron po tayong mga panahon na ano ba yun, 50-50 or parang lumalamlam yung ating pong pananampalataya. So sabi niya, tinawag po nung anghel, yung dalawang babae, sabi niya para ipakita na wala po doon yung ang ating Panginoong Hesus. Kasi nakita po ng anghel na meron pa paraw pong pagdududa yung dalawang babae. At isang dahilan paraw po, no? Sabi nga dyan, who will not believe in the angel? Anak, ano yun? Anghel ng Diyos yun eh. So pwede naman sabihin ng dalawang babae, naniniwala na kami sa sinabi mo, pero hindi po hinayaan ng anghel na gano'n lamang ang maging dating sa kanila nung pagkakasabi niya, yung hinayaan niya, inaya niya po yung dalawang babae na to na pumasok doon po sa libingan. So isang isa pa pong bagay na sinasabi po dito, bakit daw ba tinawag pa ng anghel yung dalawang babae, no? So sabi po dito ay gusto ng anghel kasi itong dalawang babae na to, sila mismo yung maka-witness, di po ba, no? Na maka-witness na wala talaga doon sa tomb yung ang ating Panginoong Hesus. Di nga po ba tayo madalas, no? Ako po, meron po akong karakter na kapag hindi ko po ako mismo ang nakakita o nakarinig, hindi niyo po ako mapapaniwala sa bagay na yun. Kasi mismo gusto ko ako makakita, ako makarinig, di po ba? So ito po yung anghel po na nagdala sa kanya sa libingan, yun po yung nais ng anghel na kapag ka nag-witness nila, di po ba, ang utos niya dito sa bandang huli, sige, umalis na kayo dito, puntahan niyo yung mga disipulo at sabihin yung nabuhay na muli ang ating Panginoong Hesus. So nais ng anghel na ito na makita ng dalawang babae na ito na wala talaga si Yesu Cristo. Di po nga ba, meron din daw pong saying, di ba? Sabi ng ganyan na one eyewitness is better than 20 ear-witnesses. Uulitin ko po, one eyewitness is better than 20 ear-witnesses. So, paano po ba yun? So, ibig po lang pong sabihin dyan, no? Mas reliable daw po, mas credible kapag ikaw mismo nakakita. Di po ba, no? Ikaw mismo makakakita dun sa kaganapan na yun o sa pangyayari na yun na ikaw mismo, ito po yung may kaugnayan din po bilang mananampalataya, no? Bilang lingkod ng ating pong Diyos, yung pag-witness po natin. Di po ba, no? Ito po, alam niyo naman po, ang salita ng Panginoon ay para po sa lahat ng sitwasyon ng pagkakataon ay na merong makaka-relate o ibig sabihin ay bibigyan po tayo ng bagong kapahayagan ng salita po ng Diyos. So ibig sabihin kapag po daw tayo nag-witness, hindi tayo pwedeng magiging witness or hindi daw po effective ang magiging witness natin kung hindi po tayo mismo naka-experience. Di po ba ng kapangyarihan ng ating pong Panginoong Hesus sa ating pong mga buhay? Pwede mo bang sabihin na, uy sister, inumin mo yung gamot na yan sa ubo, napakagaling niya. Pero pag tinanong mo, ininom mo ba? Hindi po paano ko po inumin yung mismo ikaw? O halimbawa ako na nag-a-advise, uy, inumin mo itong maganda itong gamot na ito. At ito nakakabata ito. Sabihin na lang natin nakakabata. Tapos siya nagsasabi naman, ayoko na pong magsalita. Di po ba na mas paniniwalaan or mas magiging effective daw po yung pag-witness natin sa ating Panginoong Hesus kung tayo mismo ang naka-experience ng kabutihan, kapangyarihan ng ating pong Panginoong Hesus. Amen po ba doon? Amen! Amen po, no?
So sabi po dyan, balik po tayo, napahaba po yata ako, sa verse 7 and 8. Balik po tayo sa verse 7 and 8. Sabi niya dyan, and now, go quickly from the tomb. They were very frightened. 7 and 8, no? Sa 7 and 8, and now go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead, and he is going ahead of you to Galilee. You will see him there. Remember what I have told you, no? So sabi po dyan, sa verse 8, sabi niya, the women ran quickly from the tomb. They were very frightened, but also filled with great joy. And they rushed to give the disciples the angel's message. So kung ma-imagine po natin, no, yung dalawang babae na tumakbo, napapalayo doon po sa libingan, hindi pa nga po natatapos yung halo-halo yung emosyon ng dalawang babae na ito, no, na hindi pa po nakaka-recover o get over dun sa pagkakakita po nila doon sa anghel. At yung nakita po nila na wala na nga po ang Panginoong Yesus sa tomb, di po ba, no? So naghahalo-halong emotion po. Pero ito po yung napakaganda sinabi nila dyan, no? Though frightened, but also filled with great joy. Di po ba, no? Nanduduin niyo po yung takot. Kasi ito ba naman nakita mo anghel, di ka matakot, di po ba? Kasi po, di po ba, ang anghel po ay hindi lamang nagpapakita or para bigyan po tayo ng kapayapaan, pag-ibig. Ito po ay ginagamit din ng ating pong Panginoong Diyos na ipinadadala niya kapag po meron siyang yung gustong uksain, patayin, di po ba? Dahil ang mga Israelites nga po noon, di po ba, ay talagang napakatitigas ng ulo. So ito po yung time na yan na pinapunta po, tumatakbo po papalayo yung dalawang babae na ito at sabi niya, they were filled with great joy. So sabi niya po dyan, si Mary Magdalene, though mixed emotions po sila, no? Habang tumatakbo po sila papalayo doon sa libingan, ay naroon na po yung kanilang kagalakan. Kasi po, nabuhay na muli ang ating pong Panginoong Hesus na gaya ng sabi niya na although nagkaroon po ng pagdududa, pero nang makita mo nila from their very own eyes na wala po talaga ang ating pong Panginoong Hesus doon, napalitan po yung takot na yun, na kagalakan na ang Diyos po ay nabuhay na muli. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Sorry po kami na pinabasa po kahapon habang pinabasa. Sabi ko, Lord, dalhin mo ako dito sa sitwasyon, sa pagkakataon na ito, na para ako din, maranasan ko ito, kung ano ba talaga yung kahalagahan ng iyong pong muling pagkabuhay, no? At alam ko po, naniniwala po ako sa oras po na ito, ay pinatatakpo na po tayo ng ating pong Panginoong Jesus. Amen po. No? Amen. So sabi po dyan, sabi niya, though they were frightened, sabi niya ganyan, pero sila po ay filled with great joy kasi po buhay na po ang ating pong Panginoong Jesus. No? Yung knowing that Jesus is alive, yung po yun, habang tumatakbo sila, bagaman hindi na natin alam kung gaano kalayo yung pupuntahan niya ng mga kapwa-disipulo nila, hindi na po nila inalita na yan, hindi na po nawala po yung takot sa kanilang mga puso nang makita po nila wala ang ating Panginoong Jesus sa libingan. Ito po isa lang ang katiyakan na nabuhay po muli ang ating pong Panginoong Jesus. Amen. So sabi po kanina, no, sa ating pong pinag-aaralan that Jesus is alive. No, di po ba? Kanina, bago tayo nagsimula, sabi ko pakisabi sa katabi mo that Jesus is alive, that He is risen, di po ba, no? Kaya po, yung kanina na pumasok po na medyo malungkot, may daladalahin pa, ito po, napakagandang pangako at katibayan na ang Panginoong Jesus ay nabuhay na muli. Kaya po, alisin na po natin sa ating pong mga puso yung bigat na yan. At kasi po, ito po ang dahilan kung bakit namatay ang ating Panginoong Jesus at muling nabuhay para po sa atin lahat. Amen po ba doon? Amen. So sabi po dyan, ayun po, no? So sabi po, pinaalala lang po ulit yung dalawang babae dyan na alam niyo po nung panahon na hinuli nga po, dinakip ang ating Panginoong Hesus, namatay, no? Nang siya po ay ipako sa krus. Di po ba, may mga alagad siya na nawala yung pananampalataya sa kanya. Yung iba po, nagbalik sa mga dating gawain. Di po ba, may mga ganun. Kasi andun din po yung takot na baka sila naman ang isunod na patayin. Di po ba, takot sila sa kanilang pong safety na pagkatapos ng Panginoong Jesus, baka naman bilang alagad, sila man din ay sumunod na sa naipako sa krus ng Kalbaryo, di po ba? So ito po yung parang great reunion, great rejoice na
na kanila pong naranasan nang malaman nila sa pamamagitan ng dalawang babae na yun na ang Panginoong Jesus ay namatay, ay nabuhay nga po muli, no? So, sige po, sabi niya po dyan, ibig lang po sabihin nun ay pakinabang yung pagkamatay po at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus sa kanya pong mga disipulo, no? Nung marinig po nila yung balita na yun, Sige lang. Amen. So, balik po tayo, no? So, sabi niya, yun daw pong pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus ay, ito po ay, ito po ay malaking kapakinabangan or pakinabang, no? Sa atin po na bilang mananampalataya, hindi lamang po sa kanilang mga disipulo. Kasi po, nang makita ng mga disipulo na muling nabuhay ang ating Panginoong Jesus, nagbalik po yung pag-asa nila. Nagbalik po yung kanilang pananampalataya. At sabi nga po dyan, nung muling nagkasama-sawa ang ating Panginoong Jesus at ang kanilang mga disipulo, di po ba, sabi niya, mas lalo daw tumatag, mas lalong tumapang yung mga disipulo sa paghahayag ng Ebanghelyo, hindi po ba? So same thing po sa atin, na alam po natin ang mabuhay ang ating pong Panginoong Jesus. Pati man po tayo, hindi lang po ang Panginoong Jesus ang nag-resurrect, pati po tayo sa ating pong mga puso, sa ating pong pananampalataya, nagkaroon po ng mas malalim, mas matatag po na pananampalataya sa ating pong Panginoong Jesus, no? So tayo po idadako na, sabi niya, ano ba ang pakinabangan or halaga sa atin po bilang mananampalataya ng muling pagkabuhay ng ating pong Panginoong Jesus. So number 1 po, sabi niya, the importance of the resurrection. Ito po yung may tatlong bagay o tatlong mahalagang bagay na kinuha ko lamang po. Actually, marami po itong importance o kahalagahan, benefits, di po ba, ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Pero kumuha lamang po ako ng tatlo. So sabi niya dyan, number 1, it verifies our justification. Di po ba? At sabi nga dyan ay, you have been forgiven or we have been forgiven. So last time po, last Sunday ay naririto po kayo, no? Naituro po ng ating sister Mona about justification. Ito po yung pagpapawalang sala sa atin, no? Sa pagkamatay po ng ating Panginoong Jesus, lahat po ng kasalanan natin ay kanya na pong dinala sa krus ng Kalbaryo. Amen po. So sabi po dyan, babasa po tayo muli, Romans chapter 4 verses 24 to 25. Sabi po dyan, but also for us to whom God will credit righteousness, for us who believe in Him, who raised Jesus our Lord from the dead. So verse 25, sabi po dyan, He was delivered over the death for our sins and was raised to life for our justification. No? So sabi po dyan, ang pagpapawalang sala po sa atin, no? Tayo po nananampalataya sa ating pong Panginoong Jesus, hindi po lahat ito'y mangyayari o magaganap yung pagpapawalang sala po na yan kung hindi po nabuhay ang ating pong Panginoong Jesus. Di po ba? Tayo po, kapag po tayo naniwala lang na namatay ang ating Panginoong Jesus, nilibing, and na yun, wala nang kasunod. Di po ba? Hindi pa rin po tayo magkakaroon ng kapatawaran sa ating pong kasalanan, mga kasalanan. Dahil kaya nga po, minabuti ng ating Panginoong Diyos sa kanyang pong kapangyarihan na binuhay pong muli ang ating pong Panginoong Jesus, na ito po'y katibayan na ang lahat po ng kasalanan natin ay kanyang pong pinagbayaran na at tayo po ay muling nabuhay kasama ng ating Panginoong Jesus. Hindi po literal na tayo po'y kasamang nabuhay ng ating Panginoong Jesus. Yung pananampalataya po natin sa ating pong Panginoong Jesus ay nabuhay na muli. Hindi po ba? Amen po. So sabi po dyan, lahat po ng kasalanan natin, nung mapako po ang ating Panginoong Jesus ay nilinis na, pinatawad na, at iyon nga po, hindi po lahat mangyayari iyon kung hindi po muling nabuhay ang ating pong Panginoong Jesus, no? But because of God's great love, binuhay po ng Diyos ang Panginoong Jesus upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. So sabi po dyan, Jesus defeated the enemy when He died on the cross at sinakop niya ang kalaban nang siya po'y muling nabuhay. Sino po ba yung kalaban? Di po ba?
ang diablo po, si Satanas po, di po ba? So nang binuhay po muli si Jesus, ito po ay katibayan na pinawalang sala ng Diyos ang kasalanan nating lahat. No? At ang ginawa pong sakripisyo ni Jesus ay naging katanggap-tanggap po sa harap ng ating Panginoong Diyos, o ng Diyos Ama. Kasi po ay kaya lamang po tayo'y pinatawa, tayo binigyan pa ng second chance ng ating pong Panginoong Diyos ay dahil po nalugod ang ating pong Diyos Ama sa ginawa na yun ng ating pong Panginoong Jesus. Imagine kung hindi po dahil sa ating Panginoong Jesus, sabi ko nga po kanina, wala na po tayo dito sa daigdig, lahat po tayo patay na. But because of His great love, no? Hinayaan niya po yung isa-isa niyang anak, buktong na anak na nabayubay po doon sa krus ng Kalbaryo para po sa ating pong mga kasalanan. Hindi po ba tayo dapat na magpasalamat sa ating Panginoon na wala pong dahilan para po tayo hindi magpasalamat sa ating Diyos? Amen po ba? Kaya po natin ang ating pong Panginoon. Ano po, naging emotional po talaga ako pag nakikita ko, EGR time pa lang po talagang wala na pong patid ng aking luha nung ako po ay umattend last Friday ng EGR po. Anyway, going back po dito sa ating nag-aaralan, sabi po dyan, ang banal na dugo po ni Jesus ay sapat ng kabayaran sa ating pong mga kasalanan. Wala pong ibang dugo, hindi po yung dugo ng hayop ng Old Testament po. Kapag po nakagawa tayo ng kasalanan ngayon, the next day, magdadala po ng hayop o ng kambing, yung tao na nakasala at dadalhin niya sa templo para po yun po yung i-sacrifice, ito po yung gawin niyang kabayaran sa kanyang pong kasalanan. Imagine po sa panahon na ito, kung hindi po nabuhay o hindi po namatay at nabuhay ang ating Panginoong Hesus, ilang kambing po yung dadalhin niya dito sa church? Imagine niyo po yun. O ilang hayop yung papatayin para po sa ating kasalanan. Di po ba? Kasi naman po yung araw-araw nagkakasala tayo eh. So paano po yun kung hindi namatay ang ating Panginoon sa ating mga kasalanan? Di baka po maubos ang lahat ng hayop, no? Para po patayin, para po sa ating mga kasalanan. Minsan lang po yung pagbubuhos ng dugo ng ating Panginoong Hesus para po sa ating kaligtasan, para po sa ating kabayaran sa ating pong kasalanan. Nang sabihin po ng ating Panginoong, it is finished. Di po ba? Nabayaran na po niya ang mga kasalanan in full. Pag sinabi pong in full, hindi yung, kasi po may nagsasabi po, no, na yun lang namang past tense ang binayaran ng ating Panginoong Hesus eh. Kung tayo pupunta doon sa ganung merong katuruan na ang atin daw pong kasalanan ay past tense lang naman daw, yun daw pong binayaran ng ating Panginoong Hesus. No? Pag sinabi pong in full, sinabi po ba dyan na yung lang nakaraan mong mga kasalanan? Di ba? Pag sinabing in full, ito po yung past, present, yung future sins po natin, binayaran ng lahat ng ating pong Panginoong Hesus. Oh God, hallelujah. Salamat Panginoon. Salamat, hallelujah. Hallelujah. So, minsan lamang po namatay ang ating po Panginoong Hesus at yan po'y sapat na. Sapat na po sa kabayaran lahat po ng ating pong mga kasalanan, no? Pero hindi po ito passes, ha? Hindi po ito ticket na, binayaran naman pala na ng Panginoong Hesus yung mga kasalanan ko, pwede naman pala na akong gumawa uli ng kasalanan. Hindi po natin, ano bang ibig sabihin, tinatanggilik or inaano yung one save, always save. Hindi po natin yan pinapatubayan or parang hindi po tayo nakikiisa. Ayun, hindi po tayo nakikiisa sa one save, always save na po. So sabi po dyan, when Jesus said it is finished, nabayaran na po ang lahat ng kasalanan in full. At sinabi po dyan, yung ating pong past, present, and future sins, ay lahat po yan ay binayaran na ng ating pong Panginoong Hesus. So sabi po sa Hebrew chapter 10 verse 10, and by that will we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. Ayun po yun, once for all, no? Once for all, sinabi po niya dyan kung yun nga po, sinabi ko kanina, kinukwento ko na kung tayo po paulit-ulit na nagsasakripisyo, gaya po ng hayop, no, ng Old Testament, at so tuwing tayo pinagkakaroon ng kasalanan, di po ba? Ito po yung minsan lamang, once for all ay ipinuhos o natigis ang dugo ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo sa ating pong kasalanan, sa lahat po ng ating mga kasalanan. No? Hindi na po muling makakaroon ng pagsasakripisyo pa dahil tinapos na po ng ating Panginoong Hesus. Kaya po nga tayo dapat magdiwang, magsaya, di po ba? No, na
yung araw, pagka po mahal na araw, lungkot-lungkot ng paligid. Pati mga tao nasa salubong mo, ang lungkot-lungkot. Although, yun pong mga naunang week na to, di ba, yung mga naunang araw, na talaga naman pong inaalala po natin ang mahal na araw, talaga pong, siyempre, mag-a-abstain ka naman po sa mga, di mo ba, hindi naman po tayo magpapatugtog ng malakas, o yung ganyan. Inaalis po natin yan, maaari, fasting po